Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang pahayag po ni Atty. Rowena Guanzon kasabay po ng pagdiriwang po ng 89th araw ng Davao at kaarawan din po ng dating Pangulong Duterte. At nagpahayag po si Atty. Guanzon sa harap po ng daan-daang libo at napakarami nating kababayan dyan po sa Davao City. Umpisa na po natin. Ito po ang pahayag ni Atty. Rowena Guanzon sa kanya pong talumpati sa Davao City. Pakinggan na po natin at panoorin. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan man na? Dilawan man na! Kaning tao dire ang sigig sabok-sabok na ako. Ang dilawan man kang anong gadul-dul man kang Bibisara karon. Ayaw na yun si Bibisara. Ayaw na lang naghisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Kaya kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old ako ngayon. Politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. O sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, kabalo na makamutanan, nga ang Negros Occidental, wala yun aga Marcos ever since because gi-bankrupt niya na niya during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why will we plant if we're going to lose money? Now, Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros Occidental are down. Down by more than 600 pesos per kilo bag. You know what that means? That means hundreds, thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years if this continues. Smuggling of sugar, smuggling of fuel. Smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, kaya pangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes.
and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. Daghang salamat, mayong buntag sa inyong tanan. Yan po mga kabayan, ang napakagandang speech po ng ating attorney Rowena Guanzon. Yan po. At pinatamaan niya pa ang mga grupo, ang dating grupo niya. Dahil nga po, wala na pong kakwenta-kwenta ang kanyang dating grupo dahil mga kaing suka na po. Di umano, ang tinatawag po niyang dilaw, pink, liberal, pati po ang mga sinatawag na makabayang black. Na galit po nung panahon na Marcos. Pero ngayon, puro kaing suka po. Kaya po ang pagbabago po ng Pilipinas ay kailanman po ay hindi natin makakamit. Pagka po ang liderato ang mga nakaupo at magpapatuloy pa sila. Kaya nga po lahat po ng sinabi ni Rowena Guanzon, ni Atty. Rowena Guanzon, ay dapat pong mangyari yan sa ating bansa. Dapat pong maupo at manungkulan ng isang Duterte sa pangunguna po ng isang Vice President Sara Duterte. Dahil kailangan may managot. Inubos po nila ang kaba ng yaman. Ibinauntay sa kahirapan at sa utang at sa napakaraming problema ang dinanas po natin. Puro po kasi pang sariling interes lamang ang hangad pala ng mga nakaupo ngayon. Sariling interes. Hindi po interes ng daang milyong Pilipino at walang malasakit ang gobyerno ngayon. Walang malasakit. Hindi po ba? Puro problema ang ibinigay sa mga Pilipino. Kaya mabuhay po kayo, Atty. Rowena Guanzon, sa napakaganda po niyong speech at suporta na ibinibigay niyo po sa pamilya Duterte at sa ating Vice President Sara Duterte. Mabuhay po kayo, Atty. Guanzon. At kung kayo po'y tatakbo na senador, ay malaki pong suporta at suporta po ng mga supporters ng pamilya Duterte ay dadalhin at tatangkilikin po kayo. Hindi po ba mga kababayan? At kung hindi naman po kayo tatakbong senador at tuloy-tuloy ang suporta, ay napakaganda rin pong mabigay sa inyong posisyon na nararapat para po makatulong ng Vice President sa pagtugis sa mga nagbigay po at nagpahirap sa ating bansa. Lalong-lalo po ang mga buhayang magnanakaw at ang mga abusadong mga oligarkiya di umano na nagpapasasa at nagpapahirap din po umano sa ating bansa. Maraming salamat po, Atty. Guanzon, at thank you rin po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po at shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershaw ng Canada, Annie Jo, ako si Pilam, si Tatay Nick ng Canada, si Mila Yee, si Jesus Valdepena, Balance Vision TV, si Gayat Shena, Nancy Lumampaw, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Romana at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan, at ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. At syempre po yung ating dasal at panalangin sa ating buong sambayanan, at syempre po sa ating pong minamahal at sinusuportahan na pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo, at ang ating po mga soldiers at ex-marine, na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal, mga kababayan. At muli po, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!